simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Una sa ating mga balita, patuloy ang ipinatutupad na staggered basis o utay-utay na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo na layong ebsan ang mabigat na epekto nito sa mga motorista. Ngayong araw ng Huwebes, March 12, magkakaroon ng 85 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos na dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang panibagong 2 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 80 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Samantala, aabuti naman ang mahigit 3 piso hanggang 6 na piso at 50 sentimos ang patong sa presyo ng kerosene ngayong araw. Tatagal hanggang sa March 16 ang implementasyon ng staggered oil price hike bago i-anunsyo ang panibagong oil price adjustment sa susunod na Martes, March 17. Hataw Balita ngayon. Tiyak nang magkakaroon ng pagtaas sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakatakdang ipatupad ang dagdag pasahe kapag natapos na ang proseso at publikasyon ng kautusan. Gayunman, hindi pa tiyak ng Department of Transportation kung magkano ang magiging dagdag sa kasalukuyang singil sa pamasahe. Sinabi rin ng kalihim na agad itong ipatutupad sa sandaling matapos ang kinakailangang proseso ng ahensya. There is going to be a fair hike. As to the final numbers, yes. Earliest, after the process, alam ko may publication and everything. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ng mga leader ng iba't ibang transport group na malaking tulong para sa mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan ang planong dagdag pasahe. Ayon kay Pasang Mazda National President Roberto Caobet Martin, matagal na nilang hinihingi ang fare increase dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Well, kung magtataas pa masahe, malaking tulong na po yan kasi yung piso namin hinihingi, kung maging 2 piso yan, talagang halos na break even din kami doon sa itinaas na 20 pesos ng petrolyo. Sinabi rin ng grupong Manibela na makatwiran na ang 2 pisong provisional fare increase sa kasalukuyang sitwasyon. Dagdag pa ng grupo, maaaring pansamantala lamang ito at maaari namang suspendihin sakaling bumaba muli ang presyo ng petrolyo. Sa amin pong pagtaya ay siguro ay sasapat na muna yung 2 piso na provisional fare increase, pansamantala lamang naman po ito at pwede namang isuspend din ng LTFRB kung sakali na bumaba na. Yung 2 piso po, makatwiran na po ito. Hataw Balita ngayon. Tinitingnan ng Department of Agriculture ang posibleng paggamit ng Presidential Assistance na kukunin naman sa Calamity Fund bilang karagdagang tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Sakaling humaba pa ang krisis sa gitnang silangan. Samantala, iniulat din ng ahensya na sa susunod na linggo ay sisimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda at magsasaka. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Handa nang ipamahagi ng Department of Agriculture ang tig 3,000 pesos para sa 15,800 na mga mangingisda at 5,000 pesos naman para sa 9,700 na fuel subsidy sa magsasaka. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, may nakalaang halagang umaabot sa 50 milyong piso para sa mga mangingisda na ipamamahagi sa pamamagitan ng fuel subsidy card. Samantala, voucher system naman ang gagamitin para sa mga mangingisda na nasa malalayong lugar na hindi makaka-access sa nasabing card. Yung voucher, pero kukunti lang yan, about 5%. Anytime pwedeng ma-release yun. So, ang advice ng BIFAR, next week they can already start yung release nung sa voucher. And then yung remainder na 95% do sa card, in the next 2 weeks, ma-release nila yung on the side naman ng BAFE who will be
releasing yung fuel subsidy for the farmers. Again, 50 million na yung available. At when I talked to Director Christy Pulido, they're already talking with DBP. Again, in the next 2 weeks, mag-start na rin sila ng release noong 5,000 sa mga farmers na registered sa RSBSA at nagmamay-ari o nagrerenta ng mga makinarya na gagamitin. Bukod dito, ayon pa kay Asek de Mesa, hihilingin na rin ng ahensya sa Department of Budget and Management o DBM ang karagdagang 25 million pesos kahit hindi pa nauubos ang kasalukuyang budget. Hindi na hintay maubos yung 50 kasi nagutos na yung ating Pangulo na talagang ipamahagi na agad yung mga assistance sa ating mga magsasaka at mangisda. At nung nag-search nga kami, meron pa kaming nakita ng mga additional na pondo. Samantala, sakali nilang magtagal pa ang problema sa langis bunsod ng digmaan sa Middle East, tinitignan ng Department of Agriculture ang posibleng paggamit ng presidential assistance na mula sa Calamity Fund bilang karagdagang tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Nagkakahalaga ito ng 10 billion pesos at planong gawing financial assistance. But since pwede naman ito na i-consider, naka-schedule kasi yun second or third quarter pa of this year na maproseso, but we are already coordinating with the operations group and how this can be tapped kung talagang mapoprolong itong problema sa gitna sila. Bukod dito, tinitignan rin ng ahensya na ihingi ng permiso sa DBM ang mga pondo na natitira pa bilang karagdagang tulong at assistance para sa mangingisda at magsasaka. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Ikinukonsidera ngayon ng Department of Transportation ang pagbibigay ng tulong sa mga airline companies na apektado rin ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, magbibigay rin ang mga toll operator ng diskwento sa mga Class 3 vehicles o ang mga truck at bus na may dalang essential goods. May hataw na balita si Nel Maribohok. Ikinukonsidera ng pamahalaan na ibaba ang bayarin sa mga paliparan sa buong bansa upang hindi tumaas ang singil sa pamasahe sa eroplano, bunsod na rin ang tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Department Secretary Giovanni Lopez, bahagi ito ng iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang epekto ng mega fuel price hike. Una, may mga pagpupulong kami with the airlines natin. Alam din po namin na talaga maapektuhan sila dito, and we're thankful that they're still holding on. Ganun pa man sa mga ibang, we have to do some mitigating measures also. Not for the airlines necessarily, but more so dun sa epekto sa mga pamasahe sa airfare na mga gustong bumiyahe. Sa ngayon, hindi pa masabi ng kalihim kung magkano ang maaaring ibaba sa mga bayarin sa mga airport, pero ito anyay pinag-aaralan ng mabuti ng ahensya. So isa sa mga tinitignan namin sa CAAP, yung ating Aviation Authority, kung pwede ba naming ibaba yung mga ibang fees, landing fees, take-off fees, yung mga sa tingin namin na kaya naman naming i-adjust. And I think that will ripple down doon naman sa airfare. At least may stabilize namin kahit papaano. Ayon sa DOTR Chief, ang mabubuong proposal ay ipipresenta sa board para maaprubahan at maaaring makapagpalabas sila ng desisyon para sa posibleng adjustment sa susunod na linggo. Samantala, inanunsyo ng DOTR na sumang-ayon ng toll operators na magbigay ng diskwento sa Class 3 vehicles o mga truck at bus na may dalang agricultural products at iba pang essential goods. So tayo naman po sa DOTR at sa TRB, gipag-usap po tayo sa mga toll operators po natin. Na pagdating sa mga provincial buses natin, sa mga sinasabi natin mga trucks na that are for essential goods, agri-products, magbigay sila ng diskwento dito sa mga toll fee natin. At kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Kasi we did the numbers, makakatipid sila parang sa mga bus, makakatipid sila ng mga 5 to 7 pesos. And for 100, there's 7,000 na makakatipid din. Nel Maribohok, humahataw sa Balita Ngayon. Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang magkakaloob ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis sa gitna ng global oil crisis.
dahil sa gulo sa Middle East. Meron naman hanggang sa susunod na linggo ang Kongreso para ipasa ang panukala bago lang ang adjournment ng sesyon para sa summer break. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Araw ng Miyerkules, March 11, sa huling sesyon sa plenaryo ng Kamara para sa linggong ito, pasado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na naglalayong pagkalooban ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa inaangkat na langis sa gitna ng national o global economic emergencies. Isang araw ito matapos na ipasa ng House Committee on Ways and Means ang House Bill No. 8418. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ng National Internal Revenue Code at maaaring suspindihin o bawasan ng Presidente ang excise tax sa petroleum products sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa pakikipag-ugnayan sa Department of Energy. Ito ay kung papalo o hihigit sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang average Dubai crude oil price batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS. Anumang suspensyon o pagbabawa sa excise tax magiging epektibo sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paiikliin o pahahabain ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution. Mananatili naman ang kapangyarihang ipagkakaloob sa Presidente sa ilalim nito hanggang December 31, 2028. Madam Speaker, I move to vote on second reading House Bill number 8418. Those who are in favor say aye. Aye. Those who are against say nay. The ayes have it. House Bill 8418 is approved on second reading. Congratulations. Kapag tuluyang na isabatas ang panukala, nasa 6 na piso kada litro ng diesel ang mababawas, 10 piso naman sa bawat litro ng gasoline at 5 piso kada litro sa kerosene. Given the challenge we are facing, we cannot afford any delay in passing this legislation that empowers the President to suspend excise taxes on fuel. Ang pagsuspindi ng excise tax sa langis, ang unang hakbang na kailangan natin gawin upang maibsan ang biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Totoo, may kaakibat na sakripisyo, bababa ang pondo ng gobyerno, ngunit ang sakripisyong ito ay para sa kapakanan ng mamamayan at ng ating ekonomiya. Kung pababayaan natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, darating ang panahon na wala nang kakayang bumili ang karaniwang Pilipino. Ang apela naman ni Representative Quinbo sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan, oras na maging isang ganap na batas na ito. Kapag agarang sinuspindi ang 10 peso excise tax sa unleaded gasoline, dapat kasing bilis rin ang pagbaba ng 10 piso sa presyo sa ating gasolinahan. Nananawagan kami sa mga ahensya, lalong-lalo na sa Department of Energy at Philippine Competition Commission, na nakaakibat ng kapangyarihang ibinibigay ng Kongreso sa Pangulo ay ang masusing pagbabantay ng buong puwersa ng executive sa ating mga gasolinahan. Habulin ninyo ang mga abusado, hulihin ninyo ang mga hoarders, litisin ninyo ang mga nagsasamantala at ganid sa mga panahon ng ating krisis. Samantala, bago naman tuluyang maipasa sa second reading ang panukala, pinagdebatehan ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Representative Quinbo ang dahilan kung bakit hindi kasama sa probisyon ng panukala ang authority na suspindihin ang value-added tax o VAT sa petroleum products. Ba't hindi po sinama ang VAT? Ganun lang po kasimple. Hindi po natin sinama yung VAT dahil unang-una, we wanted a very specific and targeted response to a very specific problem. Ang VAT kasi, hindi lang siya pumapaloob sa usapin ng fuel. Hindi lang siya doon. So pag tinitingnan po natin, napakaraming aspeto ang value-added tax. So in reality, pag tinanggal po natin doon sa end user sa gasolina yung 12%, sanga-sanga po yan, all the way hanggang sa dulo. It's just far too complicated if we do that. It cannot just stop with one aspect, masyadong mahirap siyang i-implement.
Target ng Kamara na maaprubahan ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo. Kailangan ding makapagpasa ng kahalintulad na panukala ang Senado at kung may magkakaibang probisyon, dapat plantsahin ito sa isang bicameral conference committee bago isumite sa Pangulo para pirmahan at tuluyang maisabatas. Hanggang March 18 na lang ang plenary session ng Kongreso bago ang adjournment para sa summer break. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. Sentro ng talakayan sa Senado kahapon ang panukalang pagtatapyas ng buwis sa mga produktong petrolyo. Tinalakay sa naturang pagdinig ang magiging epekto nito hindi lamang sa ekonomiya ng bansa kundi maging sa araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nanawagan sa Senado ang transport group na Piston na huwag lang ang excise tax sa produktong petrolyo ang bawasan, kundi tuluyan na ring alisin ang value-added tax o VAT. Ayon kay Modi Floranda, presidente ng grupo, ang pinagsamang excise tax at VAT ay nagdaragdag ng kabuuang 15 pesos kada litro sa diesel na binabayaran ng mga tsoper at operator. Dahil dito kung ang isang driver ay kumukonsumo ng 30 litro sa isang araw na pamamasada, umaabot sa halos 450 hanggang 500 pesos ang nawawala sa kanilang kikitain sana dahil sa buwis pa lamang. Ang isang malaking pabigat sa amin ay hindi lamang yung usapin po ng excise tax. Dahil alam naman po natin na sa bawat litro ay mayroong 6 pesos per liter. Yung nasa ilalim po ng excise tax sa ngayon ay sa ilalim po ng VAT almost 9 pesos per liter yung nakapatong. Kaya pag tingnan po natin, yung dalawang buwis ng sa usapin ng oil ay halos 15 pesos per liter po yung nakapatong. Kaya po ang sa amin, ang position po namin ay hindi lang dapat excise tax yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT dahil ito yung nagkukos ng pahirap hindi lamang sa anin na sektor ng transportasyon at kundi sa ating mga mamamayan. Dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis, bunsod ng krisis sa Middle East, bumagsak na sa below minimum wage ang kinikita ng mga jeepney driver sa kabila ng 12 hanggang 18 oras na pagbiyahe. Ayon sa Piston, mas mataas pa ang kinikita ng mga tricycle driver dahil mas maliit ang konsumo nila sa langis at mas mataas ang sigil sa pamasahe kumpara sa mga jeep. Ngayon, ang presyo ng diesel kano na ba? Sa ngayon po naglalaro na ng 70 plus. 77 ang huling tingin ko. So magkano ang take home pay sa 77? Sa ngayon po ay naglalaro na siya ng 300 to 400 pesos sa loob po ng 12 to 18 hours na pamamasada po ng mga jeepney driver. 300 to 400 pesos. So ako ang minimum wage po ay 695 sa Metro Manila. Below minimum wage na ang driver. Malayo po yung agwat. Malayo. Opo. Alam niyo ho kung magkano pag tricycle driver? Ang tricycle driver po ay nagkukonsume sila ng halos 6 liters per day. Nakapagtikom po sila ng 500 to 600 pesos. Sa ngayon? So mas mataas pa ang kita ng tricycle? Mas mataas po kasi mas mataas po yung kanilang pamasahe sa mga traditional jeepney. Kumpara sa traditional? Opo, kasi sa tricycle po, ang pinaka-minimum po nila 20 pesos yung passenger. O kaya mas mataas yung kanilang income. Samantala nakatanggap ng daan-daang reklamo ang Department of Energy o DOE laban sa mga abusadong gasolinahan na sinasamantala ang sitwasyon para sa sobrang taas presyo ng produktong petrolyo. Gayunman, inamin ni DOE Secretary Sharon Gary na limitado ang kanilang kapangyarihan pagdating sa pagkontrol ng presyo dahil sa umiiral na oil deregulation law. On the price, Madam Chair, yung batas talaga ng oil deregulation is really limiting our powers. We cannot submit lang sila ng presyo, hindi namin pwedeng diktahan. Basically, that's just the way it is. Right now, if as of last weekend, mga 80 plus ang report, we issued 55 show cause orders. And as of last count, I think kaninang umaga through EGOB, mga 500 plus na yung complaints.
about different gas stations. So the problem is some gas stations, not all, have unjustified increases. Sa kabila ng limitasyon sa batas, tiniyak ng DOE na pagpapaliwanagin nila ang mga oil retailer na mayroong unreasonable o hindi makatwirang taas presyo. Ngayong araw nakatakdang makipagpulong ang DOE sa oil companies at retailers upang talakayin ang mga naiulat na reklamo. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ise-certify niyang urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang suspindihin ang excise tax sa langis. Anya maaaring gamitin ang naturang kapangyarihan kapag umabot sa $80 kada bariles ang average na presyo ng krudo sa loob ng isang buwan. Layunin ng panukala na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga motorista at mamimili. When the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the President. Yun lang ang hinihingi. Hataw Balita Ngayon. Hindi sang-ayon ang Land Transportation Office sa panawagan na suspendihin muna ang panghuhuli sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Ito'y sa gitna ng nararanasang labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang naging panawagan ni Swerte Representative Arlene Ayon sa LTO sa gitna ng isinagawang pagdinig ng House Committee on Transportation kahapon sa usapin ng epekto sa bansa ng tensyon sa Middle East. Tanong ni Representative Ayon, hindi ba maaring wala munang hulihan ng mga traffic violator sa loob ng 2 o 3 linggo ngayong mataas ang presyo ng langis? Pero ayon naman sa LTO, nakasaad sa batas ang panghuhuli sa mga lumalabag na motorista at hindi dapat na isantabi ang usapin ng road safety. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin? Ma'am, road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin. Yes, experience lang sa isang tao natin ha. Nadakip yung kanilang truck, wala silang, hindi lang na-renew ang lisensya. I don't know kung bakit umabot ng 1 million ang kanilang penalty. Ma'am, yung pong penalty based po dun sa nasabi ninyo na charge siya ng 1 million. Kolorum po yan. Bus po yan na kolorum. Kaya po ganyang kalaki yung kanyang charges. Ma'am, may batas po tayo. So, yung mga illegal po kasi yun eh. Imagine po natin kung yung sakay niya na accidented po siya, yung mas malaking problema po yun kasi illegal po siyang tumatakbo sa kalye. Siguro mayroon naman pong mga ibang legal na paraan na pwede po silang maghahanap buhay. Basta po sa amin, hanggat wala naman pong mga violation, nakatutok po ako sa enforcement, ma'am. Kaya yung pagka may mga enforcement po kami na medyo abusado at nagpapahirap, talagang tinatanggal po namin kaagad. Basta po, sumunod lang, wala pong problema sa amin. Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, tiniyak ni Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways kahit nagpapatupad sila ng 4-day work week. Samantala, ipinatutupad naman ng Transportation Department ang pagsususpindi ng ilang biyahe at iba pang hakbang upang makatipid ng konsumo sa langis at enerhiya. May humahataw na balita si Asher Kadapan Jr.
Nagsimula ng magpatupad ng 4-day work week ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasabay ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ipag-utos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bunsod ng problema sa mataas na presyo at supply ng mga produktong petrolyo na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, nilinaw ng kalihim na hindi tumitigil ang mga konstruksyon ng mga proyekto ng DPWH. Oo, kailangan naman. Order ng Pangulo yan. Lahat kami mag-implement. Pero sa project, yung dito, hindi may, sa opisina lang yun. Sa mga project, hindi walang ganon. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga proyekto natin. In fact, pinipilit nga namin ni Sec Bano, 24/7 na tayo. Samantala, nag-issue na rin ng memorandum ang Department of Transportation o DOTR sa mga kawani nito kaugnay ng 4-day work week setup. Ngunit ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, kailangan ay may hybrid solution dito. Habang may ibang attached agencies din ang kagawaran na hindi pwedeng mag-operate ang lahat ng tauhan sa ilalim ng 4-day work week schedule. Pangunahin na dito ang mga frontline agencies gaya ng Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Naka-work from home naman ang iba pang mga non-essential workers at nagpapatupad na rin ang ahensya ng carpooling at pagbabawas ng fleet o mga ginagamit na sasakyan. Pinatupad na rin natin ang ating carpooling, fleeting, no? Kailangan bawasan. We suspended travels. Utos din niya ng Pangulo, yung mga pupunta sa ibang bansa, ibang lugar, para lang sa mga ganitong seminar. If we find it not necessary, we suspended it. Kinansela rin namin. Dagdag pa ng kalihim, hinihikayat nila ang mga senior official at iba pang empleyado ng DOTR na gumamit ng mga pampublikong transportasyon. Kakibat nito ay tiniyak rin ng opisyal ang patuloy na pagsasaayos ng serbisyo ng mga tren na inaasahang mas magagamit ngayon ng mga commuter. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Oh, may balita, di ba? Fuel subsidy, sisimula na ang pamamahagi sa mga nasa transport sector. Oh, that's good news. Kahit pa paano. Oh, malaking bagay ito, Ani, sa mga transport sector, yung ayuda no, na magmumula sa ating gobyerno. Nabanggit ka na, is 3,000 po ba yun? Parang 5,000. Sige, pwede natin mamaya abangan pa yan. Pero binabanggit dito, 3,000 doon sa report, nagkamali yata ako doon. Ano nga yung sabi ni pang ilang araw lang yun? Actually, Sherwin, yung mga makakatanggap ng ayuda, hindi lang itong nasa jeepney, Even mga magsasaka, pati yung mga magsasaka, mangingisda, yung mga tricycle driver, makatatanggap din sila. Ang panawagan lang nila, batay dun sa mga nakausap ng ating mga reporters, sana ilabas na yung lista, sino yung mga makakasama dito sa mabibigyan ng ayuda. So, siguro mamaya malalaman natin yan. At speaking doon sa mga para makatulong para yung mga kababayan natin ay hindi masyadong mahirapan. Pati yung airport, meron din sila mga ginagawang programs para dyan. Mabawasan daw po yung mabigat ng airfare. O may mga panukala din sila dyan. O pati doon sa toll fee. Ikaw lagi kang dumadaan sa toll fee. Ay, dahil kang dumadaan sa mga... lalo na sa Skyway. Medyo mataas talaga ang ngayon, yung mga toll fee. Sige. So may panawagan na baka naman, sabi nila ng mga commuter, mga motorista, baka naman pwedeng suspindihin muna. Ilan yun sa mga hinihiling ng ilang mga transport sector. Lalo na, may binabanggit sila na, yung mga may dala ng mga essential goods para at least hindi na yun makadagdag sa presyo. I think baka sakaling mapagbigyan. Oo, yung lahat ng pwede o posible na maitutulong ng gobyerno at ng mga kumukonsumo nga ng petroleum products at maging dyan sa kuryente nga. Kasi nga, domino effect nga ito Kaya talagang dapat kung ano yung maibibigay na suporta o tulong ng gobyerno, maibigay talaga kaagad sa mga kinauukulan. Ayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng petrolyo sa bansa sa kabila ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, may sapat na inventaryo ng langisang Pilipinas at may mga paparating pang supply na kasalukuyang nasa transit.
Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa ibang bansa na hindi dating pinagkukunan ng langis upang masigurong tuloy-tuloy ang supply. Ginagawa ito ng gobyerno upang maiwasan ang anumang kakulangan sa petrolyo sa gitna ng posibleng epekto ng krisis sa rehiyon. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. Hataw Balita ngayon. Inuligsa ni Vice President Sara Duterte ang umano'y kakulangan sa kahandaan ng Marcos administration sa epekto ng nangyayaring digmaan ngayon sa Middle East. May humahataw na balita si Gladys Tuabing. Muling binatikos ni Vice President Sara Duterte ang ani ay kakulangan ng kahandaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng nangyayaring gulo ngayon sa gitnang silangan. Sa panayam kay VP Sara sa Davao City kahapon, sinabi ng Vice Presidente na taong 2022 pa lamang ay maugong na ang mga balita sa posibleng pagsiklab ng gyera sa Middle East. Kaya naman para sa pangalawang Pangulo, dapat noon pa lamang ay naghanda na ang pamahalaan ng mga plano kung papaano tutugunan ang mga problemang idudulot ng digmaan sa Gulf region. Ang banta ng gyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang, nakikinig. So dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Pasaring pa ng Vice Presidente, kung walang aksyon ang PBBM admin sa epekto ng tensyon sa Middle East, ganito rin aniya ang aasahan ng publiko sa usapin ng maanumalyang flood control projects kung saan wala pa rin aniyang napapanagot sa isyu ng katiwalian. Mag-iisang taon na yan, hanggang ngayon wala pa rin nananagot sa flood control scandal, sa nangyari sa 2023-2024 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. No? Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na imbestigahan at ipakulong lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa gyera sa Middle East. Ilan sa mga kinakaharap ngayong problema, hindi lamang ng Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Ang labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa ilang tanggapan ng gobyerno upang makatipid sa konsumo ng langis at kuryente. Patuloy rin ang ginagawang repatriation program sa mga kababayan natin na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Kahapon ay ipinag-utos na rin ni PBBM ang agarang distribusyon ng 5,000 pisong fuel subsidy sa public transport drivers na pangunahing apektado ng mega oil price hike. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Nakauwi na kagabi sa Pilipinas ang 25 overseas Filipino workers mula sa Israel na bahagi ng tuloy-tuloy na repatriation efforts na ginagawa ng pamahalaan. Kasama rin nila ang dumating kagabi ang isang dependent mula sa Dubai, United Arab Emirates. Sinalubong ang mga ito ng mga kawani ng Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development at medical team mula naman sa New NAIA Corporation bilang bahagi ng post-arrival assistance. Nagkaloob naman ang pamahalaan ng financial, medical, psychosocial counseling, food accommodation at transport assistance sa mga ito. Hataw Balita ngayon. Ligtas na naitawid palabas ng Israel ang 16 na Filipino caregivers at hotel workers patungo ng Taba Border Crossing. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kawani ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration ng Embahada.
Pagkatawid sa Taba sa Egypt ay agad silang sinalubong ng Philippine Embassy sa Cairo at ng Rapid Response Team ng OWA na siyang nag-asikaso sa kanilang temporary stay sa hotel upang makapagpahinga bago ang kanilang flight pauwi ng Pilipinas. Sila ang mga Pilipino sa Israel na nais nang makauwi ng Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pag-abot ng tulong ng Philippine Consulate General ng Dubai sa mga Pilipinong stranded pa rin doon dahil sa ngayon, bunsod ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Binisita ng Consulate General sa Dubai ang nasa 156 na mga Pilipinong stranded doon at binigyan ng kaukulang mga assistance gaya ng extensyon ng hotel accommodation, medical assistance, welfare at transportation. Bukod dito, patuloy rin ang kanilang pag-facilitate sa repatriation ng mga Pilipino doon na nais nang umuwi ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. 2 chartered flights na ang inihahanda ng pamahalaan para sa repatriation ng mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahanda ng mga eroplano upang masundo ang mga OFW na nagnanais umuwi mula Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at United Arab Emirates. Posibleng magsimula ang unang biyahe sa March 14 at popondohan ito mula sa Emergency Repatriation Fund ng Overseas Workers Welfare Administration. Nakatakda ring magtungo ng Middle East si Kakdak upang personal na ayusin ang final arrangements para sa mga flight na maghahatid pa uwi sa mga Pilipinong apektado ng giyera. The President announced our impending charter flights, and very soon I will be proceeding to the Middle East to finalize yung departures and pagpapaalis na ng charter flights out of that area, the area involved. Hataw Balita ngayon. Hindi pa itataas ng Department of Foreign Affairs ang crisis alert level sa Middle East sa kabila ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Ayon kay DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, hindi pa napapanahon ang pagtaas ng alert level batay sa kasalukuyang sitwasyon sa ground. Sa ngayon, pinapayuhan ng mga Pilipino sa rehiyon na manatili sa kanilang kinaroroonan at sundin ang mga alituntunin ng lokal na otoridad habang patuloy na minomonitor ang seguridad. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, tinatayang nasa 2.4 milyong Pilipino ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon. Based on the situation on the ground, it is not yet timely to raise alert level because of the potential reaction and non-availability of the recourse to action to actually repatriate everybody. Naghahanda na ang iba't ibang bansa sa posibleng mas malalang krisis sa enerhiya matapos magbabala ang Iran na posibleng umabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis. Bonsa nito ng patuloy na digmaan sa Middle East at sa banta ng Iran na harangan ang paglabas ng langis sa mahalagang ruta ng Strait of Hormuz. May hataw na balita si Joan Nano. Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. Ayon kay Ebrahim Solfakhari, tagapagsalita ng Iran Military Command, posibleng lumobo ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kung lalala pa ang sigalot sa rehiyon. هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت
و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sa gitna ng tensyon, 3 panibagong barko ang tinamaan ng mga hindi patukoy na projectile sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga nasira, ang isang Thai flag bulk vessel na tinamaan ng 2 projectile na nagdulot ng sunog sa engine room at nag-iwan ng 3 crew member na nawawala. 2 pang barko kabilang ang isang Japan flag container ship at isang Marshall Islands flag bulk carrier ang nagtamuri ng pinsala bagamat ligtas ang mga crew. Dahil sa mga pag-atake, halos napahinto na ang paglalayag ng mga oil tankers sa naturang karagatan at daan-daang mga barko ang nakaangkla habang naghihintay na humupa ang sitwasyon. Sa harap ng posibleng pagkakaputol ng supply ng langis, pinag-uusapan na ng mga bansa ang paggamit ng mga strategic oil reserve upang patatagin ang merkado. Ayon sa Germany, hiniling ng International Energy Agency o IEA sa mga miyembro nito na maglabas na malaking bahagi ng kanilang nakaimbak na langis. Ayon sa IEA, ito na ang pinakamalaking sabay-sabay na paglalabas ng reserba ng langis sa kasaysayan ng organisasyon. Sa pahayag ni IEA Executive Director Fatih Birol, sinabi nitong unprecedented ang mga hamon na kinakaharap ng global oil market sa kasalukuyan. Tinatayang may mahigit 1.2 bilyong bariles ng emergency oil stock ang mga miyembro ng IEA at may karagdagang 600 milyong bariles pa na nakaimbak sa mga industry stock na nasa ilalim ng mandato ng mga pamahalaan. Kabilang sa mga bansang naghayag na maglalabas ng reserba ang Japan, na labis na nakadepende sa langis mula sa Middle East. Ayon sa pamahalaan ng Japan, gagamitin nila ang kanilang strategic petroleum reserves upang mapatatag ang supply at presyo ng langis sa international market. Samantala, sinabi naman ng White House na matagal nang pinaghahandaan ng Estados Unidos ang posibleng pagkakaantala sa supply ng langis dahil sa gulo. As for the oil, President Trump fully expected the rogue Iranian regime to try and disrupt the global markets. That's why President Trump and his energy team have been planning for this long before the strike and have moved quickly to address these temporary disruptions. Sa kasalukuyan, nananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa world market habang patuloy ang labanan sa Middle East at walang senyales ng agarang pagtigil ng digmaan. Babala ng mga eksperto kung magpapatuloy ang pagharang sa Strait of Hormuz at ang mga pag-atake sa mga barkong may dalang langis, maaaring lalo pang maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya at ang presyo ng enerhiya sa iba't ibang bansa. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Tumaas ang pamasahe sa eroplano sa Asia at Europa matapos lumobo ang presyo ng jet fuel dahil sa patuloy na tensyon at labanan sa Middle East. Ayon sa mga airline company, ang pagtaas ng gasto sa krudo at pagkaantala sa mga flight route sa rehiyon ang nagtutulak sa mga kumpanya na magdagdag ng fuel surcharge at magtaas ng pamasahe sa ilang biyahe. May hataw na balita si Cres Pugaban. Ilang malalaking airlines sa Asia at Europa ang nagtaas ng pamasahe o nagdagdag ng fuel surcharge bunsod ng patuloy na epekto ng digmaan sa Middle East sa global aviation industry. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng pagtaas ng pamasahe ang Qantas Airways ng Australia, SAS ng Scandinavia at Air New Zealand. Ayon sa Air New Zealand, biglang tumaas ang presyo ng jet fuel matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Mula sa dating $85 to $90 per barrel, umaabot na ng $150 hanggang $200 ang presyo ng jet fuel nitong mga nakaraang araw. Ayon naman sa SAS, kinakailangang magpatupad na ng temporary price adjustment upang mapanatiling matatag at maasahang operasyon ng mga biyahe. Bukod sa pagtaas ng presyo ng krudo, nagdudulot din ng problema sa mga airline ang mga pagbabago sa airspace ng Middle East. Ilang eroplano na ang kinakailangan dumaan sa mas mahabang ruta upang iwasan ang mga apektadong lugar na nagdudulot ng dagdag na gastos sa krudo at operasyon. Pinag-aaralan din ng Qantas Airways ang pagdagdag ng mga biyahe papuntang Europe at sinusubukang iayon ang operasyon sa mga pagbabago sa airspace.
Samantala, malaki rin ang epekto ng sitwasyon sa mga airlines sa India dahil umaasa ang mga ito sa Middle East bilang ruta papuntang Europe at North America. Dahil sa pagbabawal sa airspace ng Pakistan at pag-antala sa Middle East, limitado na ang mga opsyon ng mga Indian Airlines sa pagbabago ng route ng kanilang mga flight. Babala ng mga eksperto kung magtatagal ang gulo sa Middle East, posibleng lalo pang tumaas ang pamasahe sa eroplano at maapektuhan ang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ni Iranian Minister of Sports and Youth na si Ahmad Donyamali na hindi makikilahok ang Iran sa 2026 FIFA World Cup dahil sa patuloy na digmaan sa rehiyon. Ayon sa ministro, hindi ligtas ang Iranian national team at wala umanong sapat na kondisyon upang makasali sa torneo matapos mapatay ang kanilang leader na si Ali Khamenei. Sa mga airstrike ng Estados Unidos at Israel, nauna nang sinabi ni FIFA President Gianni Infantino na welcome pa rin ang Iran na makipagkompetensya sa World Cup ayon mismo kay US President Donald Trump. Ang FIFA World Cup ay gaganapin sa US, Canada at Mexico simula June 11. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ng anak ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nasa ligtas at maayos na kalagayan ang bagong supreme leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Ito ay kasunod ng ulat na nasugatan ang bagong leader sa binti sa gitna ng digmaan laban sa Israel at Estados Unidos. Sa kanyang Telegram post, kinumpirma ni Youssef Pezeshkian na nagtamo ng sugat si Mojtaba, subalit iginiit na nasa ligtas na itong kondisyon. Si Mojtaba ay anak at kahalili ng dating supreme leader na si Ali Khamenei na nasawi sa mga airstrike ng Estados Unidos at Israel sa Iran na nagpasiklab ng mas malawak na tensyon sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Nagpadala ng air defense team ang Ukraine sa 3 bansa sa Middle East para tulungan ang mga ito laban sa mga aerial attack ng Iran, kabilang mga bansang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates sa mga bansa mula sa Gulf States na makikinabang sa gagawing drone training ng Ukraine. May humahataw na balita si Gerard Moral. Iniulat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagpadala na ang Ukraine ng 3 air defense teams sa Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia upang tumulong laban sa mga aerial attack ng Iran. Ayon kay Zelensky, ang mga defense team ay binubuo ng mga profesional na may mga kagamitan para sa drone counter-attack at nakatakdang magsimula ng training ngayong linggo. Kabilang din ang ilang mga Ukrainian specialist na ipinadala sa isang base militar sa Estados Unidos sa Jordan. Dagdag pa ni Zelensky, mahalaga ang presensya ng mga Ukrainian pilot at operator para maging epektibo ang paggamit ng mga interceptor drones. Kilala ang Ukraine sa karanasan nito sa pag-neutralize ng mga drone, lalo na ang mga Iranian-designed na Shahed na ginagamit ng Russia sa kanilang digmaan. Bunsod nito, iniulat na interesado ang Estados Unidos at Qatar na bumili ng mga interceptor drone bilang mas murang alternatibo sa paggamit ng missiles laban sa mga Shahed drones. Umaasa naman ang Kyiv na makakakuha ng mas maraming air defense missiles bilang kapalit ng pagtulong ng kanilang air defense teams. Kinakailangan ng Ukraine ang mga air defense missile para sa US Patriot system na pinaka-epektibong gamit nila sa pagharang ng mga ballistic missile. Samantala, naantala ang panibagong usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Gayunpaman, umaasa si President Zelensky na matutuloy ang susunod na trilateral meeting kasama si US President Donald Trump at Russian President Putin at magkakaroon pa ng karagdagang pagpapalitan ng mga bilanggo ng Russia-Ukraine war. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Mariing kinundina ng Office of the Vice President ang hindi otorisadong paggamit
ng larawan ng minor de edad na anak ni Vice President Sara Duterte upang magpakalat ng maling impormasyon. Sa pahayag na inilabas ng OBP, iginit ni BP Sara na hindi niya kailanman ginagamit ang kanyang anak sa pagsulong ng kanyang interes at mahigpit niyang pinagbabawalan ang mga ito na makisali sa mga usaping politika sa labas ng kanilang tahanan. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi dapat na hayaang magamit ang mga bata sa pagpapakalat ng fake news sa maruming mundo ng politika ngayon. Sa huli, binigyang diin ng Vice Presidente na ang proteksyon ng kabataan, anak man niya o hindi, ay responsibilidad nating lahat. Hataw Balita ngayon. Ipinakilala na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng defense team nito para sa kinakaharap ng mga reklamong impeachment sa Kamara. Pero iginiit na isang kongresista ang potensyal na conflict of interests sa dalawa sa mga abogado ng Vice Presidente. May umahataw na balita si Rosalie Cos. Nagpadala na ng appearance at cautelam o appearance with caution ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee araw ng Lunes, March 9, 2026. Nangangahulugan ito ng pagpapakilala ng mga lumagda bilang abogado ng Vice Presidente para sa impeachment proceedings sa Kamara. Pero hindi nito ibig sabihin na sang-ayon silang may kapangyarihan ang House Justice Panel o sa prosesong ito at hindi rin isinusuko ang kanilang karapatang gumawa ng legal na hakbang kung kinakailangan. Sa dokumento, nakasaad ang 16 na counsel ng Vice Presidente, kabilang na ang mga abogadong sina Michael Wesley Powa at Reynold Monsayak. Pero may isyong nakikita kaugnay nito, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, kaugnay ng aligasyong misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte. Dating DepEd Assistant Secretary si Monsayak, samantalang dating spokesperson naman ng Kagawaran at ng OVP si Powa. I think very relevant po na makita kung meron bang conflict of interest ito pong dalawang maabogadong ito in their capacity as a lawyer and in their future capacity as a resource persons or witnesses. Dagdag pa nito, posibleng may seryosong ethical at procedural questions dahil maaaring ipatawag ang mga ito bilang testigo sa isasagawang pagtinig kaugnay ng mga reklamong impeachment. Hindi rin anya pwedeng iapela ng mga ito ang lawyer-client relationship sa impeachment proceedings. Nang tanungin kung plano ba nitong ipunto ang issue kapag muling nag-convene ang House Committee on Justice, ang tugon nito. At the very least, we will ask these two personalities to explain their particular role in the proceedings. No? Kasi syempre, are they going to represent the VP as their lawyer, as her lawyer? And secondly, what will their position be if they will be invited as witnesses, resource persons in the proceedings? Kasi obviously, dalawang magkaibang papel po ito. No? So, they will be asked to clarify their positions on the matter. Samantala, wala pang tugon ang kampo ni VP Duterte sa impeachment complaints na inihain laban sa kanya at matatapos ang 10 araw na palugit na ibinigay sa kanya para rito sa Lunes, March 16. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang retired general na nag-recruit umano sa mahigit 100 security personnel upang magtrabaho kay dating Congressman Zaldico. Samantala, natuklasan din ng NBI na 8 sa 18 nagpakilalang dating Marines ang hindi naman umano nagtrabaho kay Zaldico. May humahataw na balita si Benedict Samson. Mas dumadami at lumalawak pa ang nasasangkot sa kaso ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Sa mga pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation, natuklasan nila na may isang manong retired general ang nag-recruit sa 103 security personnel para magtrabaho kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, posible nila itong ipatawag para alamin kung ano ang naging partisipasyon nito. So yung 103 ni-recruit ng retired general na to. At meron po kasi mga storyang lumalabas na
they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawalan ng trabaho. Ayon pa sa NBI, natuklasan din nila sa isinagawa nilang investigasyon na 8 sa 18 nagpakilalang ex-Marines ay hindi umano nagtrabaho kay Saldico. Ayon kay Director Matibag, base ito sa nakuha nilang impormasyon sa isa nilang ipinasabina na voluntaryong humarap sa NBI noong Biyernes. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinagdilingkuran na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. Ini-expect po namin na umattend sila. At kasi, inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. Sa kasalukuyan, 2 na mula sa higit 20 individual na ipinasabpina ng NBI ang humarap sa kanilang tanggapan. Kabilang na rito si Attorney Charlie Pascual, ang abogado na nagnotaryo ng joint affidavit ng 18 ex-Marines. Panawagan naman ng NBI na humarap sa kanilang patawag ngayong araw ang mga dating sundalo, si Attorney Levy Baligod at dating kongresista na si Mike Defensor. Samantala, sinuri na rin ng NBI ang lag ng air taxi kung saan umano nakasama ng isang ex-Marine si Saldico para magatid umano ng maletang may lamang pera kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Ngunit lumabas sa investigasyon na wala umanong record ng flight na magkasama ang dating sundalo at si Saldico sa naturang air taxi. From 2023 to 2025, walang sa flight logs, walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. Benedict Samson, pumahataw sa balita ngayon. Ipinatawag ng National Bureau of Investigation ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines at ilang personalidad kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng ahensya sa mga paratang ng mga ito na katiwalian sa pamahalaan. Kabilang sa pinasasagot sa sabpina sina Attorney Levy Baligod at mag-asawang Mike Defensor at Julie Defensor. Nakatakda ang kanilang pagharap sa NBI ngayong araw upang magbigay ng kani-kanilang sinumpaang salaysay. Babala ng ahensya, maaari nilang irekomenda sa Office of the Ombudsman o sa Korte ang contempt order laban sa mga hindi sisipot sa investigasyon. Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power or probably we will determine pagpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Attorney Baligod. Hataw Balita ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa kanilang foreign counterparts sa Portugal para sa pagpapauwi sa dating kongresista na si Saldico. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, naisumiti na nila ang mga kinakailangang dokumento para sa paglalabas ng red notice laban kay Ko. Makikipag-ugnayan din ng ahensya sa Interpol upang mapabilis ang proseso ng paghahanap at pag-aresto sa dating mambabatas. Nauna na ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa Portugal si Ko. Kaya hihingi ng tulong ang Pilipinas sa naturang bansa para sa pagkadarakip nito. We've already completed yung mga documents sa submission namin. So we will be coordinating with our counterparts sa Interpol and sa NCB ng Portugal, yung government nila. At kung kumpleto na yung sa red notice niya, mahulit may balik dito si Ginoong Saldico. Hataw Balita ngayon. Nais ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson na maiakyat na sa plenaryo ang partial report ng komite. Layo nitong masimulan na ang pagtalakay sa naturang ulat upang makapagpasya kung kakailanganin pa ng mga susunod na pagdinig hinggil sa mga anomalya sa flood control projects. May humahataw na balita si Jed Neresina.
Kailangan pa ng 5 lagda upang opisyal na maiakyat sa plenaryo ng Senado ang partial report ng Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Committee Chair Senator Panfilo Ping Lacson, umaasa siyang babasahin at pipirmahan ng iba pang miyembro ng mayorya ang preliminary report upang formal na itong matalakay sa plenaryo. Aniya sa ngayon 4 na senador pa lamang ang nakapirma sa naturang report, kabilang narito si Senator Bam Aquino. As of now, 3. Nag-sign na rin si Senator Risa, Senator Kiko. So including myself, we are now 4. I need 5 more. And I hope some members of the majority are able to read na the partial committee report and mag-sign na sila para lang ma-report na ito sa floor. Para we can move forward. After I have reported it out, nagkaroon ng debate, then we can move forward by calling another hearing. Not necessarily to close the inquiry, but to, at least magkaroon ng conclusion. Binigyang diin ng senador na dapat sanang maiulat ang partial report sa plenaryo bago mag-adjourn o mag-break ang Kongreso ngayong buwan. Iginiit pa niya na posible namang magsagawa ng karagdagang pagdinig bago o habang nasa break, bagaman hindi pa matiyak kung ilan pang hearing ang kakailanganin para tuluyang matapos ang issue sa mga proyekto kontra baha. Kaugnay nito, ayon kay Senator Lacson, tila wala namang interes ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps na formal na ilantad ang kanilang mga nalalaman, kaya hindi nasagot ng senador ng direkta ang tanong kung imbitado ba sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon ang mga ito. Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan, to be investigated, or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious, na yung huling statement na nananawagan sa taong bayan. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa Ombudsman, hindi nga nag-fairness. Muling binanggit ng Blue Ribbon Chair ang kanyang pag-aalinlangan sa pahayag ng grupo. Gate ng mambabatas, malabo talagang mangyari ang deliveries na nabanggit nila base sa simple logic at datos ng mga bank withdrawal sa bansa. And I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawals, 20 billion lang yung cumulative na over the same period. Parang random ito, hindi ito yung bigla-bigla, sama-sama ng lahat. Ibig sabihin, involving 114 million Filipinos. Sa mga 111 billion. So saan mong gagaling 805 billion? Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ng Commission on Elections sa COMELEC na nagkaroon ng komplikasyon sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta na hawak nila ngayon. Ito'y may kaugnayan sa isyu ng umano'y hindi pagdedeklara ng senador sa tinanggap niyang kontribusyon noong nakaraang 2025 elections sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. May hataw na balita si Dante Amento. Natapos na ang sariling fact-finding investigation ng Commission on Elections o COMELEC sa isyu ng pag-amin ni Senator Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon noong 2025 elections na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ilalabas na sana nila ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department o PFAD na nag-imbestiga sa posibleng pananagutan ni Marcoleta. Pero kamakailan niya ay may nirefer sa kanilang kaparehong reklamo ang Office of the Ombudsman at kasama rin sa kinukwestiyon ay ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Senador. Ito ngayon ay nasa kanilang Law Department. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat
maging basihan ng Political and Finance Department. Paliwanag ni Chairman Garcia, nagkaroon ng komplikasyon sapagkat kailangan nilang pag-aralan muli kung ano ang epekto ng reklamo galing sa ombudsman sa resulta ng bukod na investigasyon ng kanilang PFAD. Kaya naman, pinag-aaralan pa nila kung ano ang susunod na hakbang hinggil dito. May nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Pag SALN, wala pong jurisdiction si COMELEC. Pag SOSE, may jurisdiction po si COMELEC. At ito Sa ilalim ng batas, dapat ideklara ang lahat ng tinanggap na donasyon sa SOSE. Pero ang paliwanag naman anya ng mambabatas ay natanggap niya ang halaga noong hindi pa siya kandidato. Sa ngayon ay naantabayanan pa ang ilalabas na reaksyon ng kampo ni Senator Marcoleta hinggil sa usapin. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak naman ng Commission on Elections na handa na ang ahensya para sa special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City sa Sabado, March 14. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, na ipamahagi na ang lahat ng election paraphernalia, kabilang ang mga balota para sa higit 250,000 registered voters sa distrito. Magkakaroon din ng early voting mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga buntis, senior citizens at person with disabilities bago ang regular na botohan na matatapos ng alas 3 ng hapon. Isasagawa ang special elections upang matukoy ang pagpapalit sa pwestong iniwan ng namayapang kinatawan ng distrito na si Farmer Representative Romeo Aco. Target naman ng komisyon na maiproklama ang mananalong kandidato sa araw ng Linggo, March 15. So far, so good po ang ating paghahanda dyan. Again, inuulit natin, 6 pa rin ang kandidato sa ikalawang distrito ng Antipolo. Hataw Balita ngayon. Arestado ng National Bureau of Investigation ang nasa 5 Vietnamese national dahil sa pagbebenta ng hot meat o karne ng aso. Patuloy naman ang follow-up operation ng NBI para malaman kung saan sila bumibili ng buhay na aso. Si Benedict Samson humahataw. Matapos ang 2 test buy na isinagawa ng National Bureau of Investigation, naaresto ng mga ito noong Martes ang isang Vietnamese national na delivery rider na nag-deliver ng hot meat o karne ng aso na ibinenta sa isang nagpanggap na buyer malapit sa isang mall sa Pasay City. Sa bidyong ito, maririnig na maring itinanggi ng Vietnamese na karne ng aso ang kanilang idine-deliver. Kambing ka. No, dog. Bukod dito, nadiskubre din ng NBI ang processing area ng hot meat sa isang building sa Makati City kung saan naaresto rin ang iba pang Vietnamese nationals. Ayon sa NBI, nagsagawa sila ng operasyon matapos na makatanggap ng impormasyon hinggil sa iligal na bentahan ng karne ng aso. So maganda buti na reprehento kasi alam naman natin bawal yung pagpatay, tsaka pagkatay, tsaka pagbibenta ng mga dog meat dito sa atin because of the health issues niyan, di ba? Tsaka syempre, cruelty to animal yan eh. Kaya ating buti na sawata at nahuli ng ating mga ahente. Ayon pa sa NBI, bagamat legal sa bansang Vietnam ang pagkatay at pagkain ng karne ng aso, hindi nila ito pwedeng gawin sa Pilipinas. May health issues na tinitingnan tayo rito na maaaring mabiktima yung ating mga kababayan at pati na rin kung sino mga bibili rito kahit na Vietnamese pa to na nandirito sa ating bansa, that will be also our responsibility. Makikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para alamin ang background ng mga naarestong Vietnamese national. Maharap naman ang mga sospek sa kasong Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act at Meat Inspection Code. Sa ngayon ay patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para malaman kung saan sila bumibili ng buhay na aso. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nahuli na ng mga otoridad ang 2 dayuhang Chinese na may dalang speedboat na sumadsad sa Palawan Occidental, Mindoro nitong Martes. Lula nito ang tinatayang mahigit 800 kilo ng hinihinalang shabu. Sinubukan pa ng mga ito na tumakas gamit ang bangka, subalit nahuli sila ng mga otoridad. May hataw na balita si Ryan Lacanlale.
Kinumpirma ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army na nahuli ng kahapon March 11 ang 2 dayuhang Chinese na sakay ng isang speedboat dala ang sako-sakong hinihinalang shabu. Base sa report, sumadsad sa baybay ng Barangay Harrison, Paluan Occidental, Mindoro ang nasabing speedboat noong Martes. Ayon sa Philippine Army, nagtangkapang tumakas ang 2 Chinese gamit ang bangka, subalit nahuli sila ng mga otoridad. Agad na itinurn over ang mga naarestong dayuhan sa pulisya para sa ibayong investigasyon. Nahuli na po natin yung 2 Chinese individuals na nakatakas kahapon at nagdala ng illegal na droga dito sa Mindoro Occidental. Sa ngayon ay iti-turn over na po natin sila sa Philippine National Police for further investigation. Dahil malakas ang alon sa dagat, tinangay ang speedboat sa Barangay Harrison alas 2 ng hapon noong Martes. Agad nag-alok ng tulong ang mga residente sa lugar, subalit tumanggi ang mga dayuhan, kaya agad silang tumawag sa patrol base ng Philippine Army sa lugar. Nang makitang paparating na ang mga sundalo, kumaripas ng takbo ang 2 at nagtago sa kagubatan. Sinilip nila, may mga sako-sako, so nagsatulong sila na ibaba kasi tumataob na yung bangka eh. Ayun, speedboat. Sabi, ibaba natin ito mga gamit. Doon nakita nila, tumawag sila ng mga barangay officials para buksan yung mga sako. Yun, nakita nila yung mga crystalline, parang nga to, inina lang siya mo. Agad naglunsad ng manhunt operation ng mga sundalo at humingi ng tulong sa mga residente dahil liblib at basukal ang lugar. Hindi naglaon ay agad ring natunton at naaresto ang mga suspect. This operation reflects the strong partnership between the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, PIDEA, and the communities we all serve. Through continued cooperation and vigilance, we can prevent the proliferation of illegal drugs and ensure the safety and security of our people. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon. Inirekomenda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Isabela, bunsod ng labis na pinsala na dulot naman ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Si Grace Doctolero, humahataw. Nagpatawag ng emergency meeting ang Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Lunes, March 9, kung saan tinalakay ng mga opisyal ang lumalalang epekto ng matinding init sa mga magsasaka sa lalawigan. Ayon sa pamahalang panlalawigan, umaabot na sa halos 50,000 ektarya ng tanimang mais ang apektado ng tagtuyot sa Isabela. Napag-alaman nga ho na meron po tayong affected na 24 na mga municipality at kung titignan ho natin dito yung mga area planted ho, no, at area affected, yung area affected ho natin is 29,520 na hectares. Doon po sa area planted ho natin na 95,687. Sa nasabing bilang, mahigit 14,000 ektarya ang nasa vegetative stage, habang nasa halos 35,000 ektarya naman ang nasa reproductive stage na mas sensitibo sa kakulangan ng tubig. Dahil dito, inirekomenda ng mga opisyal ang paggamit ng Quick Response Fund o QRF na bahagi ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council Fund upang makapagbigay ng agarang tulong sa mga apektadong magsasaka. Pangtalakayin yung mga posibleng pag-rekomenda nga ho, no, ng pag-rekomenda ho sa Sangguniang Panlalawigan ho ng Isabela na isailalim ho ang aming probinsya sa state of calamity dahil nga nararanasang tagtuyot. Ang hakbang ho na ito, Ma'am Grace, ay bunsod ho nga no, ng lumalalang epekto ho ng tuyot sa mga sakaan, particular sa mga taniman ho ng mais na umaasa lamang ho sa ulan o yung tinatawag ho nating rain-fed areas dahil hindi ho naaabot ng irigasyon. Samantala, ayon naman sa Pag-asa Station sa Tiague, bagamat may mga panandali ang pag-ulan, nananatiling mas mababa sa normal ang dami ng ulan sa lalawigan. Dahil dito, mas mabilis matuyo ang lupa at mas tumataas ang temperatura na lalo pang nakakaapekto sa mga pananim. Sa assessment ng
aming provincial agriculture ito, kahit na meron man pong cloud seeding, kasi yun ho yung isa sa tinitignan na pwedeng maging solusyon para may salba. But based doon ho sa presentasyon ho ng provincial agriculture ito namin during the council meeting, kahit na magkaroon man ho ng cloud seeding at kahit umulan, hindi na po maisasalba yung mga pananim na mga bilang ho ng mga farmers na nabanggit ko. Kapag naaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Isabela ang rekomendasyon, inaasang agad na mailalabas ang pondo at maisasagawa ang mahakbang para matulungan ang mga magsasakang apektado ng tagtuyot sa lalawigan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Binuksan na ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang kauna-unahang Barangay Consumer Center sa probinsya. Layunin ng ahensya na mailapit ang lahat ng serbisyo ng gobyerno para sa proteksyon at karapatan ng mga consumer. Si Danny Munar, humahataw. Upang may lugar kung saan maaring dumulog ang mga consumer sa probinsya ng Nueva Ecija, binuksan ng Department of Trade and Industry ang kauna-unahang DTI Barangay Consumer Center na matatagpuan sa Barangay Santolan, Palayan City, Nueva Ecija. Kaugnay neto, sumasailalim ngayon sa pagsasanay ng DTI Nueva Ecija ang mga opisyal at staff ng Barangay Santolan na siyang magiging katuwang para tugunan ang mga concern na ilalapit sa Consumer Center. Layon pa rin neto na mapalawak ang pagbibigay halaga sa karapatan at proteksyon ng mga mamimili. Pagdating po sa consumer complaints, napakarami po namin natatanggap dito. So, sabi namin, isang paraan para makaiwas tayo sa mga maraming complaints, dapat alam ng tao kung ano yung karapatan niya. So, kailangan i-educate natin siya. Kasi karamihan po sa mga complaints na receive namin, pag in-analyze po namin, na based sa evaluation namin, kulang ito ng kaalaman. Bukod sa mga reklamo, magbibigay rin ang DTI Consumer Center ng mga impormasyon para magabayan ng mga consumer na maging matalino at responsable sa pamimili. Ayon sa DTI, malaking tulong ang Consumer Center para hindi na bumiyahe pa ng malayo ang ating mga kababayan para lamang idulog ang kanilang mga concern. Malaking bagay rin ang proyekto para sa mga taga Nueva Ecija na may limitadong akses sa mga serbisyo ng gobyerno. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. 5 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Ini-anunsyo na kahapon ng pamahalaan ang gagawing pamamahagi ng fuel subsidy sa susunod na linggo na naglalayong matulungan ang mga kababayan natin, lalo na ang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan na pinaka-apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. At para talakayin ang magiging proseso kung paano ang gagawing pamamahagi ng fuel subsidy, makakausap natin ngayong umaga sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga muli po sa inyo, Asik Irene. Thank you for joining us this morning po. Hi, Ms. Annie. Good morning. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Opo, ang first question ko po, Asik Irene, kahapon po na i-announce na ang gagawing distribution po ng fuel subsidy. Sino-sino po ba ang mabibigyan nito at nasa magkano po? Well, Ms. Annie, ang Pangulong Marcos Jr. ay nagbigay po ng kautusan na tulungan natin, agaran nating tulungan itong mga tsuper na apektado ng pagtaas ng petrolyo at maibsan yung kanila pong paghihirap. At gayon din po, ang instruction din po ng Pangulong Marcos Jr. is when we provide the financial assistance, ay dapat po walang pila, walang mga hindi na pahirapan itong ating mga tsuper. Kung kaya nga po, ang DSWD in coordination with the NCR mayors kahapon ay nagpulong upang maging maayos itong pamamahagi natin ng tulong. Sa katunayan, tama yung nabanggit nyo, there's this 5,000 financial assistance sapagkat itong mga drivers, ang tingin natin sa kanila, hindi na lamang po drivers,
sila ay mga individuals in crisis situation, bunsod nga po ng krisis na nararanasan nila dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. So, ito pong financial assistance na sinasabi natin na 5,000, nagkakalaga ng 5,000 pesos ay ibibigay po natin o ipapamahagi po natin sa mga tsuper. At mag-uumpisa nga po tayo next week, Tuesday, sa pamamahagi sa mga tricycle drivers dito sa National Capital Region. So sila po muna yung mauuna. In fact nga po, kahapon ay nakipagpulong na rin tayo sa mga local social welfare development officers ng Kamaynilaan para maisaayos yung proseso ay yung mga hakbang para sa maayos na pamamahagi ng tulong na ito starting Tuesday next week. Okay. Asek, maaari niyo po bang ilatag paano ba ang magiging proseso ng distribution itong fuel subsidy? Ito po ba ay one-time na bigayan lang po? Well, sa ngayon, Miss Annie, ito po munang 5,000 pesos ay para sa at the present moment. But we're monitoring the situation para alam natin kung kakailanganin ba na mag-provide pa ng karagdagan. But right now, we're providing nga po 5,000 pesos. And then yung pong napag-usapan natin na magiging proseso by next week, meron tayong we'll start early, mga 6 a.m. magpi-payout na po tayo. So yung mga tsuper, magdadala lamang po ng kanilang valid driver's license at ipapakita sa aming pong mga staff and then i-release na po yung pong kanilang financial assistance. Nagawa natin ito na mas mabilis sapagkat sabi nga natin we've streamlined the requirements, likewise yung proseso nang sa gayon hindi rin po maantala yung pagbabiyahe naman o paghahanap buhay ng ating pong mga tsuper. Kaya in the morning meron tayong isi-serve and then in the afternoon magse-serve din tayo. We will be assigning yung mga staff natin from the DSWD, pupunta po sa mga councilor districts ng bawat syudad dito po sa Maynila. Meron po tayong mga payout desk na isi-set up in coordination of course with the local government units. And then yung pong mga city social welfare development officers will be identifying yung mga payout venues. Pangalawa, sila rin po ang magdi-disseminate ng information doon sa mga tsuper. So sila po yung magsasabi na itong mga grupo na to ngayong umaga po or dito po kayo sa payout site na ito magtutungo. So ganun po yung inilatag natin na proseso para maging maayos and again, madali nating maipatid yung tulong sa ating pong mga tsuper. Asek, tanongin din namin, kailan naman po natin target na masimulan ang distribution ng fuel subsidy sa mga probinsya po? Well, yan ay susunod na rin, Miss Annie. Unahin lang natin dito sa Kamaynilaan. Sabi ko nga, next week, starting Tuesday, we'll start with the tricycle drivers and then susunod na rin po kasi yung mga ibang drivers like yung mga taxi drivers, jeepney drivers, PNDS drivers. So sunod-sunod na po yan. But while we're doing the payout activities dito sa Kamaynilaan, umpisa na rin po yung pagpaplano para naman sa ibang lugar dito sa ating bansa. Because again, we start with the NCR but we plan naman to implement this nationwide. Sec, Irene, aside sa mga transport sector, may iba rin tayong mga kababayan, gaya ng nasa middle class, na nagsasabing sila rin po ay apektado nito mataas na presyo ng langis. Alam naman natin po na mayroon ditong domino effect. How does the government respond to this sentiments po, Sec? Well, yes, Miss Annie, I understand. Meron din pong mga ibang programa, ang ibang ahensya ng pamahalaan, and of course, we're doing a whole of government approach naman to address yung pong mga paghihirap din na nararanasan ng iba't ibang sektor sa ating bansa. So, makakaasa po naman po kayo that there are other programs that will be implemented. Of course, I cannot speak for other government agencies. I'll have to defer to them. But we understand na meron din po namang mga ibang
tulong para sa iba't ibang sektor. Okay, at this point, ASEC Irene, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga matagal na nag-aabang itong fuel subsidy po. Well, Miss Annie, again, ito pong tulong pinansyal, itong cash relief assistance under Assistance Individuals in Crisis Situation ay ating pong ipapamahagi sa ating pong mga kababayang mga tsuper na naapektuhan o apektado nitong pagtaas ng petrolyo. At ito ay upang makatulong rin at maibsan nga yung kanila pong mga nararanasan na paghihirap as a result of this Middle East crisis. And kami po sa Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian ay tinitiyak na agad, mabilis, maagap at effective itong pagpapahatid natin ng tulong sapagkat nauunawaan po natin yung kalagayan nga ng ating mga tsuper. Makakatiyak po kayo na gagawin nating maayos yung pamamahagi ng tulong. In fact, magsiset up din po kami ng mga grievance desk sa lahat ng mga payout sites dito sa Kamaynilaan para po matiyak na yung mga concerns po ninyo ay agad po natin na ma-address. Yun po ang bilin ng aming pong butihing sekretary na tiyakin na may one-stop shop po tayo para sa mga iba't ibang mga concerns. So our social workers, our DSWD personnel are ready to provide this assistance. Ito pong commitment po namin sapagkat ang bawat buhay ay mahalaga po sa DSWD. With that, Ms. Annie, maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po muli, ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Good morning and keep safe po. Hataw Balita ngayon. Bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng National Women's Month, magdaraos ng Mega Job Fair ang Department of Migrant Workers na nakalaan para sa mga kababaihan. Ito'y gaganapin bukas, araw ng Biyernes, March 13 sa Robinson's Galleria sa Quezon City, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para po sa mga nais na mag-apply, nagbigay ng ilang gabay ang DMW para sa pag-generate ng Job Fair Pass. Para po sa kumpletong detalye hinggil sa idaraos na Mega Job Fair, maaaring bisitahin ang official social media accounts ng DMW. Hataw Balita ngayon. Eto, maraming senior citizen matutuwa po dito. Inilunsad na ng Social Security System o SSS ang online facial verification portal para sa mga pensioner. Malaking tulong ito sa mga compliance para sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP, kung saan hindi na kinakailangan pang magtungo ng isang pensioner sa mismong branch ng SSS. Sa pahayag na inilabas kahapon ng SSS, sinabi nito na gumagamit ang nasabing online facial verification portal ng biometric liveness check para makumpirma ang identity ng isang pensioner sa pamamagitan ng kanilang website. Sa ganitong paraan, mas magiging madali at maalwan para sa mga pensioner ang compliance sa ACOP. Available ang online facial verification portal sa mga nakarehistro sa National ID System. Maaaring bisitahin ang website ng SSS para sa karagdagang detalye ukol dito. Hataw Balita ngayon. Inaanyayahan ng lahat ng ating mga kababayan na makisa sa isasagawang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Dito po muling sasanayin ang kaalaman ng lahat sa mga dapat gawin sakaling tumama ang malakas na lindol. Sabayang isasagawa ang duck cover and hold sa mga establishmento mamayang alas 3:30 ng hapon, kung saan isang ceremonial pressing button ang isasagawa ng OCD bilang hudyat ng pagsisimula ng earthquake drill. Hataw Balita ngayon. At para naman sa update ng presyo ng mga pangunahing bilihin, makibalita tayo kay Mikey Samson live. Mikey, saan palengke kayo nagpunta ngayon at magkano ba ang bentahan dyan ng manok? Good morning, Bernard! At
good morning din sa ating mga kasangbahay. And yes, nandito nga po tayo ngayon sa Mega Q Market para muli ay mag-update sa ating mga kasangbahay ng galaw ng presyo ng ating mga pangunahing bilihin. At nandito tayo ngayon sa chicken store ni Miss Maricel de Vera Peralta. Ayan. At ngayon ay puntahan natin si Ma'am Maricel. Ayan, nandito si Ma'am Maricel. Ma'am Maricel, baka pwede mo po kaming balitaan kung kamusta po ba ang galaw ng presyo ng ating mga manok kumpara sa mga nakaraang araw? Actually, nung nakaraan po, mas mataas siya ng konti kaysa ngayon. Yung presyo natin sa manok. Opo. Mababa siya sa last week. Ayan, so ibig sabihin, Ms. Maricel, good news yan sa ating mga kasangbahay. Ibig sabihin, bagamat nagtataas ang presyo ng ibang mga bilihin, ay bumababa ang presyo ng manok. Ayan, salamat po, Ms. Maricel. At dito nga po sa food stall ni Ms. Maricel ay makikita po natin ang kanyang mga paninda. Meron po siyang whole chicken. Ang presyo ay 180 to 190. Meron din siyang chicken legs and chicken breast na ang presyo naman ay 190 to 200. Ang kanyang chicken breast fillet at thigh fillet naman ay nagkakahalaga ng 250 to 260. Ang chicken wings, nako, ito yung mga masarap papakin eh. At ang kanyang drumstick ay nagkakahalaga ng 200 to 210 pesos. Ang kanya ng mga chicken liver ay nagkakahalaga ng 200 to 210 pesos. Ang kanyang chicken gizzard ay nagkakahalaga ng 150 to 160 pesos. At ang paa ng manok na mayaman sa collagen ay nagkakahalaga ng 140. At magpapatrivia lamang tayo sa ating mga kasangbahay. Alam nyo ba na ang manok, ang liver ng manok ay mayaman sa iron at sa vitamin A. Ayan, kaya naman kung ang problema natin ay iron at vitamin A, pwede natin itong isangkap sa ating mga lutuin. At para naman sa iba pang mga produkto, gaya na lamang ng baboy, ang atin pong presyo, ang average po na presyo ng atin pong baboy ngayon dito sa Mega Q Market, ang kasi may nagkakahalaga ng 260 to 270 per kilo. Ang pige ay nagkakahalaga ng 270 to 300 per kilo. Ang pork chop ay nagkakahalaga ng 240 to 270 per kilo. Ang ribs ay nagkakahalaga ng 340 per kilo. Ang liempo ay nagkakahalaga ng 340 per kilo. Ang pata ay nagkakahalaga ng 270 per kilo. Ang lomo ay nagkakahalaga ng 300 to 320 per kilo. Ang atay ay nagkakahalaga ng 180 to 200 per kilo. Ang tilapia naman ay nagkakahalaga ng 200 per kilo. Ang bangus ay nagkakahalaga ng 180 to 200 per kilo. Ang tulingan ay nagkakahalaga ng 240 per kilo. Ang galunggong ay nagkakahalaga ng 180 to 240 per kilo. Ang tawilis ay nagkakahalaga ng 140 per kilo. Ang salay-salay ay nagkakahalaga ng 240 per kilo. Sa gulay naman, yan ay, ang ampalaya ay nagkakahalaga ng 160 per kilo. Ang talong ay nagkakahalaga ng 120 per kilo. Ang carrots ay nagkakahalaga ng 200 per kilo. Ang okra ay nagkakahalaga ng 10 piso bawat tali. Ang repolyo ay nagkakahalaga ng 100 per kilo. Ang kamatis ay nagkakahalaga ng 60 to 70 per kilo. Ang pechay Tagalog ay nagkakahalaga ng 10 piso bawat tali. Ang sibuyas ay nagkakahalaga ng 160 per kilo. Ang bawang ay nagkakahalaga ng 160 per kilo. Ang kalabasa ay nagkakahalaga ng 80 per kilo. Ang talbos ay nagkakahalaga ng 10 piso bawat tali. Ang sayote ay nagkakahalaga ng 60 per kilo. At ang sitaw ay nagkakahalaga ng 10 piso bawat tali. Ayan muna ang ating update mula dito sa Mega Q Market. Balik sa inyo dyan sa studio. Ayan, sarap tuloy makapag sinampalukang manok. Maraming salamat, Mikey Samson, live mula sa Mega Q Mart dyan po sa Quezon City. Sa pagpapatuloy ng tumitinding tagisan sa UNTV Volleyball League Season 4, matagumpay na nakuha ng Pag-ibig Fan Lady Smasher ang kanilang unang panalo kontra MMDA Lady Spikers sa game kahapon. Samantala, naging matatag naman ang depensa ng PhilHealth Health Insurers at AFP Lady Gunner at naging matibay ang koponan sa team standing. May humahataw na balita si Mia Alonso. Sa
first game naging mainit at puno ng momentum swing ang naging tagisan ng PhilHealth Health Insurers kontra NHA Home Masters matapos umabot sa ikalawang set ang kanilang laban kahapon. Matibay ang naging simula ng PhilHealth matapos dominahin ang unang dalawang set sa score na 25-15 at 25-21 dahil sa kanilang organisadong depensa at mabilis na opensiba. Subalit sa third set, umarangkada ang momentum sa panig ng NHA Home Masters at nagpakita ng matinding resiliency upang makuha ng magkasunod ang third at fourth set sa score na 25-21 at 25-23 na naghatid sa dalawang koponan sa deciding fifth set. Sa pagpapatuloy ng laro, agad namang naibalik ng PhilHealth ang kanilang momentum sa game. Mula sa kanilang composure at malinis na execution sa deciding fifth set, wagi ang koponan at agad tinuldukan sa score na 15-6 ang kanilang ikatlong panalo. Teamwork pa rin. Tsaka yun nga, binubuo pa rin namin yung teamwork ng bawat isa. Kasi from different region, yun ang isa sa una kong binubuo sa kanila para magkaroon ng chemistry ang ang buong team. Idinanghal namang best player of the game si Rochelle Rica dahil sa kanyang 18 attacks. Sa second game naman, naging mahigpit at dikit ang laban sa naging tagisan ng AFP Lady Gunner kontra DFA Emissaries. Agad na naipakita ng AFP ang kanilang malakas na opensiba at dinumina ang DFA sa unang set sa score na 25-19. Hindi naman nagpahuli ang DFA Emissaries at mas naging agresibo ang kanilang service at attacks at nasungkit ang second set sa score na 25-22. Bagamat naging dikit ang laban at ang paghabol ng Emissaries sa kanilang momentum, naging mas maingat at matatag naman ang execution ng Lady Gunner at muling naipanalo ang set 3 at 4 sa parehong score na 25-20 at muling nadepensahan ang kanilang standing sa ikalawang pagkakataon. Kinilala naman bilang best player of the game si Arian Pacado mula sa kanyang 8 attacks at 3 service aces. So, tinagalan namin yung sa training namin, nagkaroon kami ng sistema na kailangan pupensa, bumlock, at higit sa kailangan na may pasa rin talaga para makatake pa na maayos. Samantala, hataw naman agad sa first set ng third game ang Pag-ibig Fund Lady Smashers at agad na dinumina ang MMDA Lady Spikers. Sa unang set, naging mabilis ang takbo ng laro at agad na naipakita ng Pag-ibig Fund ang kanilang matibay na depensa at opensiba sa net. Sa second at third set, bagamat sinubukan ng MMDA na humabol sa laban, hindi na binitawan ng Pag-ibig Fund ang kanilang momentum sa volleyball court. Agad na tinapos ng koponan ang laro sa 3-0 sweep win sa score na 25-8, 25-13 at 25-22 at matagupay na naiuwi ang kanilang unang panalo ngayong Season 4. Ginawaran naman bilang best player of the game si Jasmine Dairo mula sa kanyang 7 attacks. Hopefully po, magtuloy-tuloy na po yung momentum namin. Ngayon po, nag-adjust po kami kasi nawala po si Dayan, yung setter po namin. But happy naman kami kasi may nag-step up naman po sa pwesto niya. Bagamat nakaranas ng 3 sunod-sunod na pagkatalo ang Pag-ibig Fund Lady Smashers at mas naapektuhan pa ang team dahil sa pagkawala noon pang last game ni Diana Maceda bilang setter ng team, naging daan naman ito upang mas pag-ibayuhin pa ng koponan ang kanilang execution at diskarte sa volleyball court. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa March 15 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang DENR Lawin Spikers kontra Comlex Suffragettes sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susundan nito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers at PNP Lady Patrollers ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon, magtatapat naman sa game ang BFP Lady Firefighters at NHA Home Masters. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in Sports, Win for Charity. Nia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At bago tayo
tapos, narito naman ang mga balitang aabangan ngayong araw ng Huwebes, March 12, 2026. Department of Energy muli makikipagpulong sa mga oil company kaugnay sa mga sumbong hinggil sa pananamantala sa presyo ng langis. Hataw Balita ngayon. Update kaugnay sa gagawing distribusyon ng fuel subsidy sa mga nasa transport sector tutukan. Hataw Balita ngayon. Department of Public Works and Highways mag-i-inspeksyon sa sidewalk ng EDSA ngayong araw. Hataw Balita ngayon. At first quarter simultaneous earthquake drill isasagawa mamayang hapon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 10 na nagsasabi, "Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo." At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulubong. Sa ngalan ng lahat ng buo-buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman si Bernard Dadis. Sisminda Sional. Yan. Good morning po. Halala talaga tayong oras. Thank you, Miss Joanna, no? Ang ating EP sa inyo pong lahat. Maraming salamat, Sarah. Thank you. Maraming salamat muli. Maraming salamat mga kasambahay sa inyong pagtutok sa ating balitaan ngayong araw ng Huwebes. Muli po magkita-kita tayo bukas kung lulubin ng Diyos para sa mga humahataw na balita. Ako po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.